kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Ikalawa ng Hulyo, mga kapatid, mayad pagi sa mga kapatid po natin sa Basilan. Ngiti muna bago sumabak sa hamon ngayon pong Huwebes. Good morning po, kapatid. Nakito na mga may init na balita sa frontline sa umaga. Sa Liwasang Bonifacio na itutuloy ng Iglesia ni Cristo kanilang rally bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Itinaas na ng Manila LGU ang red alert status sa lungsod para sa pinaigting na seguridad. Live mula sa Liwasang Bonifacio na sa frontline. Ang balitang yan si Nina Umpauco. Nina, gaano ba karami ang nagtitipon dyan ngayon? Andre, Angela, inilipat na nga dito sa Liwasang Bonifacio ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Yan ay matapos bawiin ang kanilang permit sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Hindi naman na kailangan ng permit dito sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang Freedom Park. Unti-unti ngang dumarami ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. Ang iba, galing pang iba't ibang distrito at lumuwas pa pa Maynila para makiisa sa programa. Hiling nila, transparency sa gobyerno, pagkakaisa at hustisya. Nag-deploy ang pamalang lungsod ng Maynila ng karagdagang tauhan at iba pang emergency resources para matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente. Maging ang NCRPO ay handa na rin na nagdagdag pwersa para sa Maynila. Itinaas na rin ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ang red alert status bilang paghahanda sa rally. Samantala, bago ang programa nila dito sa Manila, nagpatuloy ang kanilang protesta sa People Power Monument hanggang kagabi. Dumating doon si Senador Rodante Marcoleta na sinusuportahan ng grupo. Sa gitna ng posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya, sabi ng senador, handa raw siyang magpakulong kung aarestuhin siya ng mga otoridad. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nakatakda silang maghain ng kasong plunder. May kinalaman yan sa umunoy hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donation na tatanggap niya. Pero question ni Marcoleta kung bakit siya ang kakasuhan imbis na ang mga nasasangkot sa katiwalian. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Marcoleta. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Andre, Angela, abiso naman sa mga magulang at estudyante na suspendido ang klase ngayong araw, mapapribado at pangpublikong paaralan dito sa Maynila bilang paghahanda sa INC rally. At Andre, Angela, kung mapapansin nyo ay isinasaayos na nga ang mga sound system at unti-unti na nga dumadagsa ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. At sa ngayong umaga ay hindi ganoon ka-traffic at hindi ganoon kabigat dahil hindi pa nagsisimula ang programa ng Iglesia ni Cristo. Andre, Angela, yan muna ang update dito sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat, Nina Umpauco. Bago nga ang inaasahang rally dyan sa Maynila, 2 araw na nagtipon ang mga taga-Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA. Ang isang motoristang dumaan sa gitna ng protesta, ninakawan na. Pinagbantaan pa raw. Umaalma ang rider na ito dahil sa pilitan umanong kinuha ang susi ng kanyang motor. Tila pinagbantaan pa siya ng ilang rallyista sa lugar. Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Lumuwag naman ang daloy ng trapiko sa EDSA White Plains kahapon nang buksan ang 3 lanes pa northbound. Binabantayan din ng NCRPO ang mga hindi kasapi ng INC na sumama sa pagtitipon.
kapatid, tuluyan na nga pong nakalabas ng bansa ang bagyong Henry. Pero asahan pa rin po ang mga pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ang iba pang update, alamin natin sa ating resident meteorologist, sa ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Kagabi nga, around 8 p.m., nakalabas na ng Area of Responsibility, ito pong Bagyong Henry. Sa kasalukuyan, ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 610 kilometers west ng Baconotan, La Union at nasa Tropical Depression category pa din na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbuksong umabot sa 70 kilometers per hour. Pero ito naman po ay palayo na sa ating bansa at kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasabay po ng paglayo niyan is kasama na rin po niyan yung mga pag-ulan niya papunta sa kanya at palayo sa ating bansa at pati yung epekto po ng habagatan na babawasan na po yan habang kumikilos papalayo. Ito po ang Bagyong Henry. Pero sa ngayon may mga ilang areas pa rin sa ating bansa may mga posibleng pag-ulan, particularly ang kanlurang bahagi nito, ang kanlurang bahagi ng Luzon. Pero sa pangkalahatan, magiging maliwalas pong panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito kasi Metro Manila, magiging maganda po ang sikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali, magiging mainit po. Pero pagsapit ng hapon, maulap po ang panahon natin at tumataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. Posible po yung ating mga daglian, malalakas na pag-ulan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya sa may mga lakad pa rin po ngayong araw na ito, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban na sa ilang areas ng Mindoro at Palawan, maging dito sa Panay Island, sa may Western Visayas, possible pa rin po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Dahil po sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon, ang natitirang bahagi po ng ating bansa, magkakaroon naman po ng generally fair weather, maliwalas po ang panahon natin, pero sa hapon, nagiging maulap po ang panahon natin at kung minsan meron tayong mga afternoon showers at thunderstorms. Magpapatuloy po yung ating maliwalas na panahon sa mga susunod na araw dahil habang kumikilos papalayo, ito pong Bagyong Henry, hihilahin yan, papunta sa kanya yung ating moisture at yung ating habagat na kung saan magiging maliwalas pong panahon natin, lalong-lalo na sa weekend. Buong bansa na po yan magiging mainit pong panahon natin sa weekend. Mamaliban lang sa mga pulo-pulo at mga afternoon showers at thunderstorms natin na aasahan. Pero, mga kapatid, meron tayong posibleng sama ng panahon na pumasok sa ating area of responsibility bukas. Ito po ay isang tropical storm sa ngayon at napakalayo pa sa anumang bahagi nating bansa. Pero malakas na bagyo na po ito at aasahan natin na lalakas pa po yan at posibleng umabot sa isang super typhoon category. Habang nandito po sa may East Philippine Sea, yan po ay aasahan nating pumasok sa ating PAR sa susunod na linggo. Ito po ay maaaring tawagin nating Bagyong Inday if ever makapasok sa ating area of responsibility. Sa ngayon, hindi pa naman natin ito inaasahang tumama sa lupa o maglandfall, pero maaari po itong magpalakas ng habagat na maaari magdulot po ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. So patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na araw. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:31 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:29 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Magbaon po ng tubig, ng baon, ng pagkain at mahabang pasensya. Nako, inaasahan ang mabigat na trapiko po sa Maynila kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo sa gaganapin sa Liwasang Bonifacio. Mama, parang yung haba ng pasensya kasing haba nung pila sa rally at traffic. Pero ito mga kapatid, meron tayong live updates mula roon ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, ramdam na ba ang matinding traffic dyan? Pero pwede pa rin sumayaw. Sige. Sayaw mo na lang, no, Mas Mama. ramdam ko yung usok ng mga sasakyan dito. Pero ngayong oras na to dito sa tapat na may Liwasang Bonifacio, nako po, maluwag pa po ang traffic dito. Sorry, maluwag. Kita naman, dito sa pit ko. Dito nga, pit na din. Ito dito sa kanak sa may loto nito. Maluwag pa nga talaga at makikita niyo pa may mga pribado pang sasakyan na dumadaan. At maganda rito, Mami Chicken Maui, meron pa rin pong mga bumabiyahe na bus, na jeep, papuntang Calao City Hall, sa Intramuros, sa Baclaran, sa Buendia, UP. Tapos ito nga sa kaliwa, ay may mga jeep, Buendia, MRT EDSA, Calao, Luneta. So, kompleto pa rin po yung mga pampubliko nating sasakyan dito. Kaya wag pong mamamroblema yung mga team commute natin na paalis pa lang ng kanilang mga bahay. Very good pa po dito yung biyahe. At pero, asahan po natin na baka mag-traffic po maya-maya, lalo na po sa oras po ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang day 3. At eto na nga po,
Kaugnay po na, nako po, ito, announcement po, may isasarang kalsada na magsisimula po, pansamantala po yan. Ito nga po yung magsasarang kalsada, please take note. Ito po, mula sa CRB Mendiola, ayan, sa bahagi po ng CM Recto Avenue, mula sa Nicanor Reyes Street hanggang Mendiola Street, at bahagi po ng Laguardia Street mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Ayan, sakto kumakunda pa yung konduktor ng bus. At ito naman, mula naman sa Liwasang Bonifacio nga dito sa tapat ko, yung bahagi po ng Magallanes Drive mula po sa Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, sarado rin po yan. At hindi rin po nagpapuli, isasarado rin po ang Ayala Bridge. Ay, muntik na ito, buong Ayala Bridge po, sarado po mga kapatid. Pati rin po yung eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Paano naman po yung mga motorista natin? Saan sila pwedeng dumaan? Don't you worry, may alternatibo pong ruta mula po sa CRB Mendiola. Ito po yung mga sasakyan mula Quezon Boulevard at CM Recto Avenue po na papuntang Mendiola Street. Kakaliwa lang po kayo sa Nicanor Reyes Street patungo po sa inyong destinasyon. Pwede rin po yung mga sasakyan mula sa Santa Mesa sa pamamagitan po ng Legarda Street na papuntang CM Recto Avenue po. Kakanan lang po kayo sa Figueras Street. Tapos, diretso sa Earnshaw Street. Saka po pakaliwa sa Sergio Leone Street. Ang sikip ng daan dito. Matingkad naman ng UV Express. Eto, dito na sa ibaba. At yung mga sasakyan po mula P. Castle Street po, nakakaliwa sa San Rafael Street. Dire-diretso po kayo sa Bilibid Viejo Street at lalabas po sa Quezon Boulevard. At ito naman po, yung Team Liwasang Bonifacio po, kayo pong mga may sasakyan po na magmumula sa P. Burgos Avenue po, lalo na yung sa northbound na papuntang Magallanes Drive. Ay, dito kayo sa Jones Bridge. Ang ingay nung jeep na. At yung mga sasakyan po mula C. Muñoz Street ay maaari pong dumaan sa P. Burgos Avenue po. At pati mga sasakyan po na Magallanes Drive ay dediretso po sa P. Burgos Avenue po sa southbound. At yung mga sa Ayala Bridge po, ito naman po ang inyong alternatibong ruta. Yung mga sasakyan po mula Romualdez Street na papuntang Ayala Bridge po, kumaliwa po kayo sa Ayala Boulevard, saka po kayo kumanan sa Taft Avenue. Maaari rin po kayong dumiretso sa Natividad Lopez Street, pakanan po sa A. Villegas Street, at pakaliwa po sa C. Muñoz Street. Tapos po, yung mga sasakyan naman mula sa San Marcelino Street na papuntang Ayala Bridge, o kayo po yan, kumanan po kayo sa Ayala Boulevard, saka po kayo kumanan sa Taft Avenue po. Tapos maaari po kayong dumiretso sa San Marcelino Street at kumaliwa po sa UN Avenue. Tapos po yung mga sasakyan naman po mula Ayala Boulevard eastbound. Ang haba-haba nito. I-take note nyo na papuntang Ayala Bridge, kumaliwa po kayo sa Natividad Lopez Street. Eto, last to na mga kapatid. Yung mga sasakyan mula Carlos Palanca Street naman na papuntang Ayala Bridge ay kakaliwa po sa P. Castle Street. At eto na, last item. Yung mga sasakyan mula P. Castle Street na papuntang Ayala Bridge po, kumanan kayo sa Carlos Palanca Street. O mamaya may pakisbi tayo. Ang dami-dami po nun. At eto na. Oops! At ito po, kanina madaling araw, in-announce po ni Mayor Isko Moreno sa kanyang FB Live po, lahat po ng antas po ng pampubliko at pabibadong sasakyan po, paaralan, ay suspended po, wala pong klase. Diba? Very good, very good. At tandaan po natin, coding po natin at 7 and 8. At habang may naglalalib nga po dito, huwag niyo po kalimutan, ang araw po ng Pasig, non-working holiday. Yan muna natin live update. Wala dito sa tapat na Liwasang Bonifacio. Balik sa inyo, Maui and Mami City. Dahan-dahan lang dahil andyan yung mga motor nasa likod mo na. Diyan ka lang sa gitna. Diyan ka lang. Wala, wag ka sasayaw. Lagpas dyan, Tito Monty. Kasi buwis buhay na. Thank you so much, Tito Monty. Sa aming pong pagbabalik, DepEd, ikinabahala ang panibagong insidente ng pananaksak sa paaralan sa Zamboanga City. 2 estudyante sugatan. Pilipinas, nasa upper middle income status na ayon sa World Bank. At tambala ni na Asia superstar Catherine Bernardo at James Reid sa much-awaited kapatid seryeng Someone Someday. Ipinasilip na. Excited ako para dyan, mga kapatid. Marami pa tayong baon para sa mas siksik na umaga. Kaya tutok lang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa mga kakabangon pa lamang 3 minuto bago po mag-alas 6 ngayong Huwebes, pangalawang araw ng Hulyo.
Sa frontline sa umaga, posibleng naudyukan umano ng isang international group ang isa sa mga menor de edad na namaril sa kanilang paaralan sa Tacloban City. Giit naman ang kaanak ng mga biktima, hindi sapat na dalhin lamang sa Bahay Pag-asa ang 2 menor de edad na sangkot sa pamamaril. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yan ang sentimiento ni Janeline Badoria, ina ni Joyancy Separa, na kabilang sa mga namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban noong June 22. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa insidente at online gaming platforms. Nais din niyang managot ang mga magulang at guardian ng 2 menor de edad na suspect. Sinasabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa Bahay Pag-asa? Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Sinigundahan niya ng kaanak na iba pang biktima ng pamamaril. Sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Nanawagan din silang ibaba ang minimum age ng criminal liability. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Isusulong daw ni Senator Raffy Tulfo na maamyandahan ang batas. Iminungkahi rin ng senador ang pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad sa kabataang sangkot sa heinous crimes. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung papala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. That might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapampert, binibaby-baby sila. Humarap din sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia. Siya ang tiyahin ng 14 anyos na namaril na si Alias Nash. Siya rin ang may-ari ng baril na ginamit nito. Inilahad niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng bata ang baril niya. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked, plastic locker, and my firearm was inside a gun box. I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house. Paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan? I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Isang beses niya lang din daw isinama sa firing range ang pamangkin. He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. He was asking if I could bring him sa firing range. Samantala, ayon sa chairman ng komite na si Senator Risa Ontiveros, may indikasyon na naimpluwensyahan umano ng international group na 764 ang nangyaring pamamaril. Kasunod yan na pagsisiyasat sa Facebook profile ni Alias Nash. Nakabase raw ang grupong yan sa Texas sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iimbestigahan pa ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na yan.
Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Nababahala naman ang Department of Education o DepEd sa panibago na namang insidente ng karahasan sa mga estudyante. Ayon po sa DepEd, 2 sugatan sa pananaksak sa isang paaralan sa Zamboanga City. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si DepEd Secretary Sani Angara pero agad nilang tinulungan ang mga sugatang estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa kanilang Regional Office at Schools Division Office para sa investigasyon. Tiniyak naman ng DepEd na gagawin nila ang lahat para sa kapakanan ng apektadong mga kabataan. Magbibigay din sila ng psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at school personnel habang sinusunod ang due process. Ipinag-utos na rin ng DepEd sa mga paaralan at field offices na paigtingin ang seguridad para sa mga estudyante. Samantala, muli naman nagpaalala ang DepEd sa mga paaralan na mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng gadgets ng mga estudyante tuwing po may klase. Bawal din ang paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging habang nagkaklase. Layo nitong maiwasan na ma-distract ang mga estudyante at mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga paaralan. Papayagan lang ang paggamit ng gadgets kung para ito sa educational purposes, pag-access sa digital learning o resources, o panahon ng sakuna at emergency. Hinihikayat din ng DepEd na ang mga magulang na itaguyod ang responsableng paggamit ng internet at gadgets para sa mga mag-aaral. Sa ibang balita, isa na namang upper middle income country ang Pilipinas ayon sa World Bank. Tumaas po ang gross national income per capita ng Pilipinas o yung average na kita po ng bansa kada tao. Umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas. Higit po ito sa $4,636 sa threshold para makapasok ang bansa sa upper middle income classification. Ayon sa World Bank, dahil ito sa malawakang paglago ng ekonomiya. Ikinalugod naman ni Finance Secretary Frederick Go ang balita. Patunay daw ito na epektibo ang mga hakbang ng gobyerno para iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Para kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, ipinapakita nito ang kakayahang bumangon ng ating ekonomiya sa kabila ng hamon sa loob at labas ng bansa. May pasilip na ang inaabangang serye ng newest tambalan na sina Catherine Bernardo at James Reid. Iba ho ang barumbado sa marunong ipagtanggol ang sarili. Bakit mo siya bumabalik? Okay na naman tayo. Asia's Superstar is back on prime time. Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tama. Best ate at best boss ang role ng Asia's superstar na si Catherine sa Someone Someday. Kasama niya dyan sina James Reid, Maha Salvador, and of course, ang inyo pong lingkod. Mga kapatid, abangan yan sa Someone Someday this July 27. Dito lang sa TV5. Abangan talaga yan. Samantala, mamaya naman po sa Frontline sa umaga, pasahero ng jeep nahulog at nagpagulong-gulong sa kalsada sa Quezon City. Mga naglalamay sa Pagbilao, Quezon, inararo ng truck, 4 patay. At sa Larga, tara muna maging barista at baker for a day. Ipapasilip yan ni Lalala Laila. Abangan. Kaya huwag po kayo alas, magbabalik pa yung paboritong morning kasalo. Ito ang... Good Morning, Kapatid! Babalik po, good morning kapatid. Sa Frontline sa umaga, tutuloy daw ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa kabila yan ang pagpapatuloy ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, ngayong linggo nila isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta. Kaugnayan ang hindi niya umano pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Tinabla rin ni Rimulya ang parata ng INC na may selective justice sa planong pagsasampa ng kaso kay Marcoleta. Nothing has changed. We will file. Wala nagbabago.
This does not change anything. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. May pakiusap naman ang Malacanang sa Iglesia ni Cristo. Huwag daw magpagamit sa mga individual na nagpaplanong patalsikin ang Pangulo. Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi ito bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan. Sa pool sa video kung paanong nahulog mula sa jeep at nagpagulong-gulong sa kalsada ang isang pasahero sa Quezon City. Pinatatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang driver dahil sa anilay delikadong pagmamaneho nito. Narito ang Frontline Report. Nasa pagitan ng second at third lane ang pampasaherong jeep na yan nang biglang kumabig ito pakaliwa. Ang isang pasahero tuloy nahulog at nagpagulong-gulong. Sa isa pang kuha ng dashcam ng van na nakasunod sa jeep, maswerteng hindi sa linya nito bumagsak ang pasahero at nakapreno din ito agad. Pero imbis na huminto, humarurot pa ang jeep. Ang sasakyang may kuha ng dashcam, binusinahan ang jeep at hinabol ito. Nang kanyang abutan, Pasahero mo, nalaglag! Sir, kasakay sa kanya, nilaglag niya! nangyari ang insidenteng yan sa kahabaan ng Anonas Katipunan patungong Cubao noong June 23. Ipinaabot ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao, iniimbestigahan na nila ito. Nag-trace po kami na makuha yung plaka na padala naman ninyo po sa amin. Kitang-kita naman po natin yung reckless yung ginawa niya. Mahilig po kasi silang parang pinagdi-drift yung jeep eh. Karamihan daw sa mga ganitong jeep ay yung tinatawag na patok. Ilang patok na rin ang naireklamo sa LTO kabilang ang jeep na tinakbuhan ng isang enforcer noong Hunyo. Samantala, bine-verify na ng LTO kung may prangkisa ba ang jeep at kung may dati ng violation ang driver nito. Inisyuhan na rin ng show cause order ang driver at operator nito. Nanawagan din ang LTO sa nahulog na pasahero na makipag-ugnayan sa kanila para masampahan ng kaukulang reklamo ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa ibang balita, 4 ang patay habang 17 ang sugatan sa disgrasya sa Pagpilao, Quezon. Inararo ng wing van truck ang mga naglalamay sa gilid ng highway. Base sa investigasyon, galing sa Naga City ang truck at papunta ng Santa Rosa City. Pagdating sa Plaridel, Quezon, nagparelyebo ang driver sa kanyang pahinante para makapagpahinga. Pero nakatulog ang pahinante habang nagmamaneho. Doon na nawalan ng kontrol ang pahinante sa truck at inararo ang lamay. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Inihahanda ang patong-patong na reklamo laban sa pahinanteng nagmaneho ng truck. Sa Davao City, 4 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan. Nag-ugat po ang aksidente sa pagkawala ng preno ng isang trailer truck. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Mas magandang truck, no? Mas magandang truck. Halos hindi na makagalaw sa kanilang mga upuan ang mga naipit na pasahero ng bus na ito matapos banggain ng trailer truck sa kalsada ng Barangay Marilog, Davao City. Maririnig pa ang isang pasaherong umiiyak na matapos maipit ang katawan. May isa, hapang inaipit na bahay kayo. Apitan, dili makuan lagi, dili makuan ba? Ang lalaking ito, napaupo na lang sa gilid ng daan habang iniinda ang sakit ng mailabas mula sa bus. Ang elf truck na ito na humambalang sa daan, wasak ang harapang bahagi. Ang mga pasahero naman ng jeep na nadamay sa karambola, pinaypayan at inalalayan na ng mga residente. Pati ang motor na to, hindi rin nakaligtas sa disgrasya. Habang ang nakabanggang truck dumiretso sa bangin hanggang sa tumagilid. 4 na individual ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan.
Sa imbestigasyon, nawalan umano ng preno ang driver ng trailer truck sa pababang bahagi ng lugar. Galing ito sa Bukidnon at papunta sanang Panabo City sa Davao del Norte para maghatid ng kargang saging. Accordingly, na bangga niya ito yung bus na papunta rin ng Davao. So after na bangga yung bus, and sunod rin na banggaan yung elk na nandoon rin at saka yung jeep. So yun, nagkaroon ng lost control of the handle sa driver ng truck at kaya doon dumiretso yung truck sa bangin. Humihingi naman ng paumanhin ang truck driver sa mga nadamay. Giit niya ang aksidente ang nangyari. Hindi naman mahal yung brake. Hindi na talaga gumagana yung preno. Binusinahan ko ang bus pero hindi gumibo. Sinubukan ko pang ilagan sila pero napakit na ako at nabangga ko ang bus. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nasa action seryeng Sigabo, si RC Muñoz. Ganap na ganap si RC sa role niya bilang palabang pulis pero sweet na ate. Siya si Max, ang loving sister ni Sam played by Julia Montes. Happy raw si RC na mapasabak sa aksyon at drama kasama ang mga magagaling na aktor. Nagagamit daw ni RC sa role niyang pulis sa mga natutunan niya sa Philippine Air Force bilang reservist. Napapanood si RC sa Sigabo Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. dito lang sa TV5. Just really grateful to be part of this family. Coco, I've been wanting and dreaming to work with him. Thank you, Coco, Julia, for considering me for this role. Kapet tinapay sa umaga, perfect! Kapag ini-enjoy ng may kasama. Ang cute naman ang Eto nga, saan ba tayo papunta dito? Eto nga, di ba? Ano ba? Sige, saan ba tayo? Kailangan ba tayo? Yes, Oo. Mama! At eto na nga, yan ang fun experience na hatid ng Dinayong Kapihan sa Quiapo. Ayun pala. Laila, anong paandar ba? Yung na-discover mo dyan. Parang balita ko, Mama, Kape-kape sila lang. mismo yung nagaan. Ay, naku, eto nga. Batang Quiapo ang peg natin today, Maui and Mami Chiki. Ay, naku, grabe. Pak, biglang orak. Gusto mo yun, o, di ba? Coffee's Live, alam niyo yan, o, di ba? Alam mo ba, pangatlong kape ko na to. Kasi sobrang sarap talaga ng kape dito sa 5 and 2 Coffee House sa Quiapo, Manila. Alam mo, ano lang to, mga 3 cartwheel at 1 kembot away lang from the Quiapo Church. Kaya pag Friday, naku grabe, panalo-panalo. Dito kayo magkape. Tapos, only coffee, meron silang ganon. Pero, mas maganda ang lalargahan natin dahil pwedeng ma-involve ang mga chikiting. Huwag natin sila painumin ng kape kasi baka maging kamukha ni tita. Sobrang daldal. But, pwede silang mag-workshop dito. Pwede silang matutong mag-bake and gumawa ng coffee para pag mainit ang ulo ni Daddy at ni Mommy, eto ang kape para sa'yo. Huwag nyo lang iinumin mga bagets ha. Pero eto, sige. Andito, kasama ko ngayon si... Taka lang, halapag ko lang yung aking coffee. Ayan. Kasama ko si Mary Jo, si Lily at si Hope. Good morning! Ayan, nagtuturuan na sila ng pagbe-bake. Ano bang ginagawa natin dito, Mother? Mother talaga, oh. Baking Ma'am. po, ang ginagawa niya po is chocolate cupcake. Chocolate cupcakes. Yes, wow! Okay. So, gano'n na siya katagal na nag-workshop dito? First time niya? Actually, Pang-ilan na niya? second time niya na po. Wow. Kasi yung first time mo, sabi niya po sa mami niya, gusto niya pong umulit. Oh! So, kaya po, nag-second time po talaga siya. Pero sa isang session, gaano po katagal yon and ano-ano yung mga tinuturo ninyo? Sa one day po siya, pero may 3 hours po yon. Kasi 3 po yung ginagawa namin, which is cupcakes, muffins, and cookies po. Oh! Yes po. Eh di bongga. O, Yes ayan na, po. tinutok-tok na ang itlog. Oh, how are you today? Good. Good! So, ano yung natutunan mo na dito? Naluto, na ano, na cake. What are you making today?
Moist chocolate cupcake. Moist chocolate cupcake. Are you excited? Oh, sige. Alam mo, walang pasok ngayon sa Manila, kaya saktong-sakto na naandito si Hope, o hindi ba? So, ayan, eto na yung kanyang mga dried ingredients. O, yung mga wet ingredients naman, yung susunod. Ayan, meron ng pa-melt-melt dyan. But wait, sabi ko nga sa inyo, Maui and Mami Chiki, hindi lang naman baking ang pwede matutunan ng mga bagets dito. Pwede rin ito kapag may gusto kayong pabili, mga kids. Pagtimpla nyo ng kapeng masarap si Mami at si Daddy. Kasama naman natin si Sir Engelbert. Kwando. Yan, tsaka si Smith. Good morning! Naku, puti pa si Smith marunong ng tamang takal ng kape. Ako, tansya-tansya lang talaga ako di ba? O, sige. So, Sir, ano ang ginagawa natin today? Ano tinuturo natin kay Smith? Sa ngayon, ang ginagawa namin is coffee base, which is nung sa first drink na ginagawa nila. It's a common drink lang naman, which is caramel macchiato. Then, hinahayaan din namin sila na sila nung gumawa ng coffee, sila nung mag-grind, sila yung lalagay ng milk din talaga para ma-experience din talaga nila kung ano paano maging barista. Po. Alam niyo, nung bago-bago pa lang yung concept ng mga coffee shop na di-aircon dito sa sa Pilipinas, gusto ko rin talaga maging barista. Nung DJ pa lang ako, hindi pa ako masyado umu-on-cam, magbarista kaya ako, a side hustle. Ganun talaga yung naiisip ko. But anyways, Sir Engelbert, mamaya tuturuan mo ko. Yes po. Ayan, kasi si tansya lang ako. Pero masarap naman, umuo ka, camera. Oo, masarap. Yes. Anyways, Sir, etong mga yung mga pagtuturo ninyo, i-discuss natin mamaya kung magkano, kung sino-sino ang pwede. Pero, for the meantime, mag-lessons rin tayo. Yes. Hindi ba? Kamusta ka naman, Smith? Are you having a good time? Yes. Nag-e-enjoy ka naman? Nakatulog ka ba? Opo. Iniinom mo yung kape? Oo, kasi nga baka ma-hyper masyado, maging kamukha ni tita. Sige, magtuturuan tayo. Sige. Mamaya, tapos papakita ko sa inyo yung finished product. Tingnan nyo kung pasado. Sa itsura pa lang, tingnan nyo kung pasado. Pero syempre, mas masarap kung malalasahan ninyo. Hindi ba? Yan muna, pinaka-latest. Maui and Mami Chiki. Balik sa inyo sa studio. Ayun, gumagawa kayo ng sarili niyong kape. Gets ko na. At kasama yung mga bata. Yes, pwede ang mga bagets natin dyan. Pero Laila, hinay-hinay lang sa pagkakape. Baka pagbalik namin dyan, nagtatumbling ka na. Nako, magkakaroon pa tayo ng isang barista. Daming barista dito. Maraming salamat. Nalala talaga natin si Angel sa barista. Sa amin naman pong pagbabalik sa frontline sa umaga, grade 10 students sa Iloilo nahulihan ng baril sa loob ng pakalan. Maynilad at Manila Water tiniyak na nananatiling normal ang supply ng tubig na sa kabila po ng mas mababang alokasyon mula sa Angat Dam. Ellen Adarna, sinagot ang komento ng isang basher sa social media. Yan at iba pang mga balita ihatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chamcha. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Bongga at kakaibang super moments ang na-experience ng mga kapatid nating sa BGC Taguig kamakailan kung saan yan na-enjoy ang power collab ng Supergirl at isang hair care brand. Tampok dito ang iba't ibang activities na na-enjoy ng marami kahit na-expose sila sa initan. Ang iba naman ay nasilaw sa bonggang The Shine Chamber. Masusubok naman ang lakas mo ala Supergirl sa Unbreakable Hair Meter. Test your target skill naman ang drama sa Damage Defeater. Marami ring nakifly high like Supergirl sa Glow Setter. Laki naman ang mga sumubok sa iba't ibang activities na nakakuha ng freebies at tickets para sa special screening ng Supergirl. The collaboration is truly special because it brings together both strength and protection. And just like any superhero, self-care is really our source of everyday strength. Pabalik po ang frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. Nagrekomenda ng dagdag na mga reklamo
ang PNP CIDG laban kay Rizal Ateneo head coach Tab Baldwin at sa 8 iba pa. Kaugnay ito ng pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. 2 counts ng reklamong homicide at 2 counts din ng reckless imprudence resulting in homicide ang inirekomenda nila sa Department of Justice. Natanggap na raw ng DOJ ang referral ng CIDG. Nauna nang inirekomenda ng CIDG na sampa ng reklamong paglabag sa anti-hazing law sina Baldwin at iba pang kasama sa team building. Lumipad na si Pangulong Bongbong Marcos patungong Canada. Ito po ang unang official visit ng Pangulo doon matapos imbitahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa kalakalan, depensa at iba pang sektor. Magtatagal si PBBM sa Canada hanggang Sabado. Prioridad sa pagbisita ng Pangulo ang negosasyon para sa Philippines-Canada Free Trade Agreement at pagpapalawak sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Makikipagkita rin ang Pangulo sa mga OFW sa Canada. May bilateral meeting din si PBBM kasama si Prime Minister Carney. I intend to work with Prime Minister Carney in adapting to shifting global realities, addressing a shared challenge, and building capacities for a future partnership. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. Hinahangaan po ang isang delivery rider dahil sa pagmamalasakit niya sa stray animals. Sa gitna kasi ng kanyang trabaho, nag-iikot-ikot siya para pakainin ang mga ito. Narito po ang aking report. Aba naman sa hanap buhay, hindi pa rin nakaliligtaan maging blessing sa iba. Yan si Benj, isang delivery rider at stray feeder. Ayan, everyday po ako nagpapakain. Pagka may oras po talaga ako, naisisingit ko naman po, saglit lang naman yan eh. Kahit mga 2 oras, iikutin ko po sila. Araw-araw nag-iikot si Benj sa Marikina at Quezon City para maghanap ng pakakaining stray animals. May malalim daw na dahilan kung bakit ito ginagawa ni Benj. Kasi last year, namatay na ako ng aso. Di ako nga makapaniwala kasi nga, tinuring ko siyang kapamilya. Tapos yung, nawala na po siya. Wala na pinapakain. Parang ang hirap, parang gano'n. Kahit mag-isa lang siya, napamahal na, kumbaga. Itong January 2026, habang nag-deliver ako, may aso sa akin lumapit. Pinakain ko, tapos pinainom ko, nagugutom pala. Araw-araw kong pinapakain, naalala ko yung aso ko sa kanya. Yung mga hindi ko nabibigay kay Echo, sa mga stray dogs ko na lang po binibigay. Di na muling nakita ni Benj ang asong una niyang tinulungan, pero ito ang simula ng panata niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga ligaw na hayop. Sarap sa pakiramdam pagka nakikita silang nakakain. Kasi nakikita mo sa kanila yung kaligayan, yung galaw. Tatalon-talon, tas yung buntot niya kumakawain. Iniipon ko rin po yung tip ng customer para ibili nung pagkain ng mga stray dogs and cats. Doon ko po kinukuha yung diskarte na lang po. Kung magkano yung maipon. Kaya naman, bilang tulong, may sorpresa ang Good Morning Kapatid para kay Benj. Dagdag na cat and dog food para sa pinapakain niyang strays. Every month for the next 6 months, may makukuha kayo. We're so happy that you're doing this advocacy. So, na po. Sa ngayon, hindi pa raw handa si Benj na mapamahal sa panibagong alaga. Pero ipagpapatuloy niya raw ang pagtulong sa strays bilang pag-alala sa pinakamamahal na si Echo. Nabubuhay yung aso ko para sa kanila, parang andun pa rin. Nakikita ko sa kanila yung aso ko. Galing ni Kuya, no? Talagang he goes out of his way, kahit pagod na siya, trabaho, papakain siya ng mga stray God cats bless and his dogs. heart. Sana Oo. dumami pa yung katulad ni Kuya. Yes. Parang Si si Laila. Oh, Mio. Mio. Parang si Mio rescues Laila. cat. Si Mio din. Ano yun talaga Dami namin sinusundan din ng mga pusa, no? Marami na talaga. Kasi di lang pusa. Kasi Alam mo si minsan Mio. 2 hours po siyang kinukuha niya yung pusa sa ilalim ng kanal kasi hindi niya naipit dun eh. So 2 hours. Ganun ka-compassionate. Ano mo tinuro yun? Hindi natuturo yun. Hindi. Kasi ako, before, hindi naman po ako mahilig talaga. Ngayon. Well, eto tingnan natin kung gaano ba ka-compassionate
Sa mga balita, ang ating mga kasamahan, sina Manong Ted and DJ Chacha. Ang paliwanag naman ng Quezon City government, nagdulot ng matinding abala ang protesta. Anila, libo-libo ang nahuli sa pasok sa eskwela at sa trabaho. Nilabag din daw ng INC ang kasunduan na manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sakupi ng EDSA. Ayon kay NCRPO Chief Anthony Aberin, naghahanda na rin sila ng dagdag na puwersa para sa Maynila, partikular po sa Liwasang Bonifacio. Hindi katulad sa Quezon City, hindi kinakailangan ng permiso sa Liwasang Bonifacio dahil Freedom Park ito. Dahil nga sa inaasahang rally, suspendido na ng Manila City LGU ang pasok sa lahat ng antas sa buong lungsod ngayong araw. Naniniwala po naman si Pangulong Marcos Jr. na hindi manggugulo ang Iglesia ni Cristo sa kanila pong ginagawang rally. Pero aminado po si Marcos Jr. na siya ay nag-aalala na baka maudyukan daw ang INC ng ibang grupo. Ayon sa Pangulo, nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong nag-uudyok sa INC. Kahapon po'y pinaalalahanan po ng Malacanang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na huwag magpapagamit sa mga gustong magpatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi pinipigilan po ang rally maliban na lamang kung may magiging paglabag sa mga batas. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ro na magdulo. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Sa iba pang balita, may indikasyon naman daw na naimpluwensya ng isang international extremist group ang dalawang binatilyong suspect sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Nabunyag po yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay po sa insidente. 764 ang pangalan ng grupo kung saan kinukuha daw ang tiwala ng mga bata at inuudyukan na gumawa ng mali. Ayon po sa chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros, nakuhang impormasyon base sa pagsisiyasat sa Facebook profile ng 14 anyos na suspect na si alias Nash. Nakabase daw ang grupo sa Texas sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Lumabas din sa pagdinig na isang adult groomer ang nakipag-usap kay Nash. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iniimbestigahan pa ng NBI ang impormasyong ito. Nilinaw din niyang hindi siya nanawagan ng total ban para sa online games. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Yan nga po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala, humarap din po sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, ang tiyahin ni alias Nash. Inilahad po niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng binatilyo ang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon po sa kanya, pinasok ang bahay niya at warsahang binuksan ni Nash ang locker kung saan itinatago ang kanyang baril. Sa ngayon po inasa restrictive custody ng PNP si Pasencia at posibleng masibak sa serbisyo kung mapatunayang nagpabaya ito. Nanawagan naman po sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima na ibaba ang minimum age ng criminal liability. Anila hindi sapat na nasa bahay pag-asa lamang ang mga suspect. Nais din nilang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang suspect. Yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
Yan nga po ang sunurang tinig ng mga magulang ng ilang biktima ng Tacloban school shooting. Nagrekomenda po naman ang nangkaragdagang pang mga reklamo o kaso ang PMPCIDG laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at sa 8 iba pa. 2 counts ng reklamong homicide at 2 counts din ng reckless imprudence resulting in homicide ang inirekomendan sa DOJ. Itong may kaugnayan pa rin po sa pagkalunod nga ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building ng Ateneo men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong pong June 8. Una nga pong inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law sina Baldwin at ilang pang kasama sa naturang team building. Balita po sa mga lalawigan, nahulihan ng baril ang isang grade 10 student sa loob po ng kanilang eskwelahan sa Iloilo. Bukod nga sa baril, nakuha mula sa 15 taong gulang na binatilyo ang 6 na bala. Ang guro na nag-report po sa mga pulis o ang guro po ay nag-report sa mga pulis matapos magsumbong sa kanyang mga kaklase nito. Sa ngayon po ay nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Isa sa ilalim po ito sa psychological intervention. Iniimbestigahan pa kung saan nakuha ang baril. Samantala, sinarhan po naman ng Dagupan LGU ang mga PisoNet shop sa kanila pong lungsod dahil umano sa negatibong epekto nito sa mga kabataan. Sa Facebook post ng mayor, sinabi niya may mga estudyante umanong nalalayo sa pag-aaral dahil sa madalas na pagtambay sa mga PisoNet. Ito'y isa rin umanong hakbang para maiwasan ang pang-aabuso at ilang pang mga panganib sa mga bata. Binigyan po ng 5 araw ang mga PisoNet shops para magsarado. Yan naturang ban ay ipinatupad, bunsod po ng mga insidente ng karahasan kung saan sangkot ang mga batang estudyante. Samantala, sumuko na po sa mga otoridad ang 3 suspect sa pagdukot at pagpaslang sa dating vice alkalde ng Abuyog, Leyte at anak nito. Inamin po ng 3 na pinagplanuhan nila ang pagpatay sa dating vice alkalde na si James Bohol at anak na si Carlo James. Napag-alaman din na kasosyo ng dating vice alkalde sa negosyong cooking oil ang isa sa mga suspect. May utang din daw ang suspect sa dating vice alkalde. Tinitignan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ng negosyo sa krimen. Sa ngayon po'y nasa kustudiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 3 suspect na mahaharap naman sa kaukulang kaso. Samantala, pinagbabaril po naman ang isang pampasaherong bus sa Amadeo, Cavite. Nagsasagawa ng bus o ang naturang bus ay nagsasagawa ng dry run para daw sa isang diretsyong biyahe hanggang Parañaque nang paputukan ng salaring riding in tandem. 5 tama ng bala ang nakita sa naturang bus. Ayon sa mga pulis, maaaring pananakot ang dahilan sa pagbaril sa bus. Marami raw kasing operators ng jeepney at toda ang natatakot na maapektuhan ang kanila pong kita sa pagsisimula ng diretsyong biyahe ng bus. Ligtas naman daw ang driver at mga pasahero ng bus. Ipinablatter na po ang pangyayari. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV at pagpapatupad ng seguridad sa Amadeo ng mga pulis doon sa lugar kung saan po naman dumadaan ang ginagawang dry run ng pampasaherong bus. Samantala, Kabayo at Kalabaw ang naging school service sa mga batang estudyante sa Pulayagan, North Cotabato. Sa gitna po yan ng rumaragasang ilog. Naku, kawawa naman po. Ang kwento nga ng magulang ng isa sa mga estudyante, pinasundo ng school head ang mga bata matapos pong biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero pagdating ng mga magulang sa Lawaan River, biglang tumaas ang tubig. Dahil hindi na makatawid ang mga motorsiklo, nagpasya silang isakay ang mga bata sa 2 kabayo at 1 kalabaw. Nagpabalik-balik ang mga ito hanggang sa naitawid ang lahat ng mga estudyante. Ang hirap dyan, yung kabayo at saka yung kalabaw, pag inanod rin po ng Ayun na rumaragas nga. ang tubig. Ang lakas pa naman, wala no? itong mga pananggalang o mga floating device. Ang tanong dyan, sa lugar na iyan, asan ang tulay? Tama. Oo. Ilang maleta lang ho naman yan. Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Sa ating mga balita po na pang consumer kalakalan naman ay ganap ng upper middle income country ang Pilipinas po ayon sa World Bank. Nakaalis na raw po sa wakas ang Pilipinas sa pagiging lower middle income matapos pong makamit ang gross national income per capita na kailangan daw po para nga pumasok sa mas mataas na klasifikasyon na nasa
na nasa 4,636 dolyar hanggang sa 14,375 dolyar. At ayon po sa World Bank, ito'y dahil po sa malawakang paglago ng ekonomiya. Lumalakas daw kasi ang malalaking industriya at hindi lamang ang isang piling sektor. Ikinagalak ko naman ang pamahalaan ng naturang balita. Sabi po ni Finance Secretary Frederick Go, ito'y patunay daw na gumagana ang mga hakbang ng gobyerno para iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Talaga, ha? O sige. Samantala, tiniyak naman po ng Maynilad at Manila Water o partner na uubo ka talaga minsan sa mga balita, no? Nakakaubo naman talaga yung balita na yan. Pero ito mga kapatid, tubig! Tiniyak po ng Maynilad at Manila Water na nananatiling normal po ang supply ng tubig sa kabila po ng mababang alokasyon mula nga sa Angat Dam. Ibinaba na po ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon sa 48 cubic meters per second mula po sa dating 50 CMS. Yan ay matapos sumadsad ang level ng tubig sa Angat ng mas mababa po sa critical level na 160 meters. Ayon sa Maynilad, wala pa itong ipatutupad ng water interruptions kahit pa raw nababaan ng alokasyon. Dahil yan sa mga programang inilatag ng Maynilad bilang paghahanda sa El Nino. Wala ring plano ang Manila Water na magpatupad ng water interruption dahil pwede naman daw itong humugot ng supply mula sa Laguna Lake at bagong pasilidad na Wawa Dam. Samantala pa rin, sinusulong daw ngayon ng DA ang muling pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Yan daw po'y para nga hindi mabigla ang mga consumers sa pagsipa ng presyo ng bigas sa gitna ng pagnipis ng lokal na supply. Ayon po sa kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito po raw ang huling hirit nila para po sa price cap. Hinihintay na lang daw ho na maaprubahan ang naturang panukala ni Pangulong Marcos Jr. Natapos po noong June 13 ang nauna pong 30 araw ng pagpapatupad po ng 50 pesos na price cap at hindi agad isulong ang pagpapalawig nito. Pinalawig po ng GSIS sa 6 na buwan ang alok nitong loan moratorium refund sa ilalim po ng Balik Ginhawa program sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Sa ilalim ng loan relief program, po pwedeng ma-recover ng mga kwalipikadong miyembro at pensioner ang hanggang 6 na buwang halaga ng loan amortization mula po yan sa dating 3 buwan. Ayon sa GSIS, po pwedeng makakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng claim refunds para sa inihulog nila mula December 2025 hanggang May 2026. Tatanggap po ang GSIS sa mga application mula July 1 hanggang October 31. Sa ilang pang tampok na balita, idinin naman ng ilang grupo ng mga negosyante na kailangan pong sabayan ng gobyerno ng ilang pang reforma ang taas sahod sa Metro Manila. Yan nga po'y para mapalakas ang productivity at mapababa ang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Sabi po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, handa ho naman itong sumunod sa pagbibigay po ng aumento sa sweldo. Pero kailangan daw hong maisulong din ang productivity at pagiging competitive ng mga negosyo para nga daw kayanin nila ang pagtaas ng cost of labor sa rehiyon. Idiniin po naman ng Federation of Philippine Industries ang kahalagahan ng pagbabalanse sa interes ng mga empleyado at ang pagtugon sa ilang hamon sa manufacturing industry ngayong taon. Yan nga po lalo pa tumaas daw po ang gastusin nila sa kuryente at logistics at sinabayan pa ng global uncertainties. Mamaya po may panayam tayo tungkol po sa bagay na iyan para ho natin lubos na maintindihan itong isyong ito. Good morning muli po sa mga construction workers. Good morning, ha? Good morning! Ang balita ko, marami din po nakikinig sa atin ng mga construction workers. Habang nagtatrabaho po, may FM radio. Thank you! Uy, salamat! At sa kanila pong mga supervisor, mga foreman, yung mga engineers. Alvin, good morning. Architect Hannah, good morning. And thank you, ha? Ngayon, sa mga balita po naman sa ibayong dagat. Pinulong nga po ng mga kinatawan ng Qatar ang mga opisyal ng Amerika at Iran para sa planong repasuhin ang peace agreement sa pagitan po yan ng magkabilang panig. Bahagi po yan upang tuluyan ng mawakasan ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa report, hindi naging face-to-face ang pulong ng mga kinatawan ng Washington at Tehran. Kasama po sa delegasyon ng Amerika ang son-in-law ni US President Donald Trump na si Jared Kushner. Ayon kay Kushner, maganda ang itinatakbo ng usapan. Dagdag pa nito, malapit na rin magsimula ang pag-uusap ng Washington at Tehran kaugnay po ng usapin sa issue ng nuclear weapons sa Iran. Sa kaugnay pong balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na naging maayos ang resulta po ng pagpupulong ng kanyang kinatawan at mga opisyal na naman ng Iran. Ayon pa kay Trump, positibo ang
ang paggulong ng usapin na tuluyan pong abandonahin na ang paggamit ng nuclear weapons ng Iran. Kabilang po sa sinusulong sa negosasyon ng dalawang bansa ang ligtas na pagdadaan ng mga oil tanker vessels at ilang pang kalakal sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Samantala, isa po ang patay habang 22 sugatan matapos ang sorpresang pagganti ng Russian forces sa Ukraine. Kabilang po sa inasinta ang unang puwersa ng Ruso, ang Kharkiv region. Kinilalang nag-iisang nasawing biktima na pawang 15 anyos na binatilyo. Wala pa namang tugon dyan ng Kremlin sa panibagong insidente ng kanilang pag-atake sa Kyiv. Puspusan po ang ginagawa ngayong search and rescue efforts pa rin ng mga otoridad bunsod po ng magkasunod pong malakas na lindol na yumanig sa Venezuela. Sa kabila po ng patuloy na pagresponde na iyan, meron pong mga insidente pa rin ng umano'y looting o nakawan. At ayon sa ilang report, pawang Venezuelan military ang sangkot sa nasabing looting. Tumanggi ho naman na magbigay po ng pahayag ang Ministry of Communications ng Venezuela. Samantala, isa po ang kumpirmadong patay matapos masawi sa pananalasa ng matinding ulan sa bansang Romania. Kabilang po sa napuruhan dyan ang 20 komunidad na sakop ng Bucharest. Ayon sa report, aabot sa 2,000 tawag ang natanggap po ng Romanian authorities mula sa mga apektadong ng kalamidad. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala ng nasabing matinding pag-ulan sa Romanian capital. Tindi niyan, ano? O yan na nga, oh. Ang Wala rin tindi silang ng flood control init dun, dito no? po sa bandahon ng Europa ngayon, Matinding from init. west to east, east to west. Tapos yung katabi lamang na area sa may bandang Romania, Inulan ng husto. abay sobra ho naman talaga ang nako. The climate change is is real. real. Ngayon, Nanay Christy, good morning. Uy, si Nanay nag-text sa akin kahapon. Nay, Huwag good kayong morning. dadaan sa EDSA, Nanay, pag alam mo matraffic Hindi, na. pwede naman kayong dumaan, pero ano kayo, dapat alam nyo sa sarili nyo na kayo ang abala. Dagdag kayo dun sa traffic eh. Oo, kung dadaan kayo ha, manghingi kayo ng sorry pag dumaan kayo sa EDSA. O, dumaan ka ba sa EDSA kahapon? Dagdag ka sa abala, Ted Filon, sinabi nang huwag ka dumaan dun eh. Ako di na ako dumaan sa EDSA. Para hindi ako abala. Hindi nga, umikot na ako ulit. Oo. Hindi utu-utu ka rin. Hindi, masunurin. Hindi yun utu-uto. Ted Filon, ang tawag doon, masunurin. Sinabi ng, di ba, matraffic eh. Baligtad po ang mundo, ano ha? Oo. Sige. Ay nako, yan talaga din ang nagagawa. Nang alin? Ha? Climate change? Hindi. Nang ano? Sige, go Ito ahead. na. Sa balitang entertainment, ipinasilip na po ang inaabangang serye. Uy, exciting to. Nang tambalang James Reid at Catherine Bernardo. Best ate at best boss ang atake ni Asian superstar Catherine Bernardo sa Someone Someday. Kasama niya po dito sina James Reid, Maha Salvador at Mare. Kasama ka pala dito, ha? Good morning, kapatid host Dimples Romana. Ang ganda ni Dimples. Oh, mapapanood na po ang Someone Someday sa July 27. Dito po yan sa TV5. Galing. Pinatulang po naman ni Ellen, si Ellen Adarna, ang isang netizen at sinabihan itong pangit kabanding. Kung matatandaan daw po ay nag-post si Ellen ng backstage encounter with F4 member Vanessa Wu. Pabirong caption niya rito, jowa reveal. Nangyari yan nang mag-concert nga ang OG Meet Your Garden Boys. Bukod kay Vanessa, naka-eye to eye rin nitong si Ellen, itong si Jerry Yan. Pero may isang netizen na hindi nagustuhan ang eme-eming pa-jowa reveal ni Ellen. Bakit? Say ng netizen, di ba may asawa ka na, Ellen? Kailangan daw niyang mag-heal. Pero rasbak ho naman ni Ellen, hindi raw alam ng netizen ang feeling ng isang fangirl. Wait lang daw at malapit nang mapawalang bisa ang kanyang kasal. Una nga pong inamin ni Ellen na sila ay hiwalay na ng kanyang asawang si Derek Ramsey. Samantala, good vibes ang hatid po ng Starworks matapos makisabay sa Fendi One Dance Trend ang veteran director at star maker na si Sir Johnny Manahan aka Mr. M. Sa dalawang uploaded reel ng Starworks, makikita mong game na game sa pagsasayaw si Mr. M. Naku partner, ikaw na lang talagang hindi namin mapasayaw.
Kasama niya ang Starworks Block 1 artists na sina Chan Martin, Adam Buck, Nico Matugas, Natalie Apollo, Celine David at Martina GK. Kinaaliwan at kinahangaan naman ng netizens ang pakikiisa ni Mr. M sa katuwaan ng mga bagets. Ayos ah. Yun ang moves ni Mr. M. Oh. Kamay-kamay lang tayo dyan. Okay talaga ito si Boss Johnny. Samantala po naman kakalembang na ba ang wedding bells para po sa singer-songwriter na si Taylor Swift at sa football star na si Travis Kelce? Lumalakas po ang mga espekulasyon na magaganap na ang kasalan na Tay-Tay at ni Travis ngayong pong linggo sa Madison Square Garden. Na-invite ka ba, partner? Ninong ka dito, partner? Nako, sabi ko, sorry Tay-Tay ha. Naku po. I'm so sorry. Nakota ka na sa mga inaanak? Oo. Hindi, sabi ko, sorry Tay-Tay. May rally kami. Lalo pa itong uminit matapos nga pong maispatan ang private jet ni Taylor sa New York area. At ayon sa mga report, may mga permit na rin daw ho para sa pagsasarado ng mga kalsada sa paligid po ng venue. Ba, sasara din. Naku, magta-traffic din dyan yan. Sa pong dadalo ang daan-daang VIPs na ngayon po'y wala pang konfirmasyon tungkol dyan sina Taylor at Travis. Isasara ang kalsada. Maghaharang din ang bus doon? O ito muna. May sarili ng Barbie doll version ng American pop star na si Miley Cyrus. Inspired po ang disenyo ng Barbie doll sa music video ni Miley ng kantang Golden Burning Sun. Tribute daw ito ng Barbie para sa mga ambag ni Miley Cyrus sa music scene at pagiging advocate ng self-expression. Ayon sa official website ng maker nito na Mattel, aabot na higit 3,000 pesos ang presyo ng Miley Cyrus Barbie doll. On sale na po yan sa major online selling platforms katulad ng Amazon at ng Walmart. Batiin natin ang good morning baby girl si Regan. Regan C. Regan, on your way to work ka na ba, Regan? Good morning to you. Aga rin po bumabangon niyang gumigising para po sa kanya pong obligasyones at sa kanya pong misyon. Naku, buti Regan, napaaga kasal mo. Kasi nagninong ka pa eh. Ngayon kasi kota na ito eh. Oh, good morning, Regan. Regan C. ng East Ocean Palace. Good morning and safe driving to you, ha? Alright, ganun na pong alas 7 ng umaga. Time to say goodbye. Sa ating po namang mga viewers sa TV5. Si ano daw, Ate Amy may Barbie na rin. Ah, talaga? Gawa ng Mattel? Sino may gawa? Andali, magpaalam ka na muna. Baka maputol ka sa TV5 yan. Eh. Ay, kakano na Sino sinasabi Amy niyo? muna? Sino nga Amy? Amy who? Oh, sige. Ito na muna mga kapatid. 7:01 nga po ang oras natin. Amy Solusyon. Ginugulo po ako ng mga tao dito. Amy Sabit. Oo. Ginugulo nila ako dito mga kapatid. 7:01 ang tamang oras ang oras. Amy Sayad. Maraming Amy. Oo nga, totoo naman. Starts with letter ano yan? Yung Amy. Amy Tupa. Oo. Ay! Magpapaalam na tayo. O ito na mga kapatid. Kami nga po yung magpapaalam na dito sa mga viewers natin sa TV5. Pero Maraming salamat, Manong Ted, and ang aking blooming na kumareng DJ Chacha. Pakaganda. Oo. Sana all. Na-excite sila dun sa ano, yung Someone someday. Ako din excited. Di kong bibig muna ako. Baka mamaya may ma-reveal pa ako. Nag-aabang na nanabik. Mga kapatid, July 27 na po ba yan dito sa TV5. Pero ito, dito muna tayo. Isang lagi nating inaabangan. Ang daming entries palagi nito. Mag-selfie at manghula na po. Heto ang inyong inaabangang What's in the Box Selfie Challenge. Kung gusto nyo pong manalo ng 500 pesos worth of load, pwede nyo pang text, pang tawag. Uy. Mag-selfie lamang po kasama ang mystery box at i-comment sa aming Facebook page ang hula ninyong laman nito. Kapag tama po ang inyong sagot, ay may tama po kayo. May chance kang maging lucky winner. Ano pang hinihintay ninyo? Picture-picture na ang clue. Maliit at maasim. Kilikili ba to? Kilikili ba to? Kilikili at maasim. Direct mo naman si Angela. Ito po yun. Sumari ka! At talaga nakamuya kayo na kinikilig. Describe mo. Yan na. Ayaw mo i-describe, ha? Pagsabi mo sa taong bayan, Mabahoy. Teka. Yung clue natin, pwedeng-pwede sa tag-ulan. Paborito ng mga senior citizen yan. Sarap yan. Parang masarap yan sa... Ayoko na Crispy baka. pata? Dahil joke lang. Maliit nga, tsaka maasim. Yan pwede sa sausawan. Inasal. Ano yung sa inasal may kasama
kasama palagi yan. Masarap yun, Mama. Sa sisig, di ba? Pwede rin to gamitin sa... Saan? Alam ka pa, pwede pa yung gamitin, ipiga mo dun sa sugat ng kaaway mo. yung mindset mo, iba rin eh. Talaga ba? Ibang mindset yan eh. Sarap nun. Okay, ayan na, selfie na. Mama Chicks. Wait, dikit ka sa akin. Very close tayo. 3, 1, 2. Okay. Okay. Ready na. Gets nyo na ba? Oo, mukhang na-gets na, Maui. Abangan po namin ang inyong mga ipapadalang entries. Maya-maya lamang oras po natin. 7:05 at heto pa po ang ilan pa natin mga mainit na balita at paandar ngayong umaga sa Good Morning Kapatid. Rally ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio naman. Itutuloy ngayong araw. Huling sitwasyon, kaugnay niyan, ihatid po namin sa inyo live na live. Ang epekto ng kilos protesta ng mga miyembro ng INC sa biyahe sa Maynila ay hatid ni Traffic Tito Mondi Lopez live. Grade 3 student patay matapos malunod sa Ilog Pasig. Kape, tinapay at fun activity ng pagbabarista. I-experience natin yan. Kasama sila na Laila sa Larga. Kung fun lang din ang usapan, idaan na yan sa Throwback Sayawan. Hataw tayo to the tune of Umbap sa TikTok. Marami ba tayo ulit? Pati yan, paano? Ay, di ba sabay tayo? Yan eh. Sabi ba tayo mag-good morning? Ay, hindi. Kasama pa rin ang inyong friend, Marnie Casala ang Good Morning Kapatid! Ano? 9 na minuto makalipas po alas 7 ngayong Huwebes, pangalawang araw ng Hulyo. Sa frontline sa umaga, dumarami pa ang mga dumarating na miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa ikatlong araw ng kanilang rally. Kabi-kabila na rin ang paghahanda ng mga organizer at lokal na pamahalaan. Live mula sa Liwasang Bonifacio, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nina? Andre, Angela, patuloy pa rin ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio para sa kanilang peace rally. Unti-unti nang isinasaayos ang mga sound system at stage para sa programa ng Iglesia ni Cristo dito mamaya. Namamahagi na rin ang Manila Department of Social Welfare ng mga pagkain pang-almusal tulad ng lugaw, sopas at inuming tubig. Ang pagkain ay di lamang sa mga magkikilos protesta kundi pati na rin sa mga tricycle drivers at street dwellers. Galing pa sa mga iba't ibang lugar ang karamihan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dumarating dito. Ang ilan sa mga nakausap nga natin kanina ay mula pa sa Quezon Province, Laguna at Batangas. Panawagan nila ang transparency mula sa pamahalaan at pagkakaisa. Nauna na rin sinabi ng INC na nagpapakita ito ng suporta kay Senador Rolante Marcoleta na planong sampahan ng ombudsman ng kasong plunder. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga nakausap nating nagtipon dito. Ito po ay bilang pakikipagkaisa at panawagan na rin sa gobyerno na yung masyadong nakita na yung bias na pamamalakad. Pakikipagkaisa sa pamamahala ng iglesia. Tigilan na ang pangungurakot ng kaban ng bayan ng Pilipinas dahil maraming naghihirap dahil sa ginawa nila. Andre, Angela, pakiusap naman ni Mayor Isko Moreno na panatilihin ang kaayusan at kalinisan dito sa Liwasang Bonifacio dahil sa kanilang kilos protesta. At paalala naman sa mga gulang at estudyante na suspendido po ang klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa Maynila dahil sa rally. At Andre, Angela, kanina lamang ay bumisita din si Congressman Libiste para suportahan ang kapatid nating Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. Andre, Angela? Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Sa pulsa CCTV, ang pagnanakaw sa isang talyer sa Quezon City. Ang kawatan na bistong empleyado pala ng naturang shop. At para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana Carol, magkano ba ang halaga ng mga nanakaw dyan sa talyer?
Yes, Angela at Andre, mahigit 126,000 pesos na halaga ng mga pyesa at tools ng mga sasakyan ang tinangay ng isang lalaki mula sa isang auto repair shop sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV ay makikita itong lalaking walang suot na pang-itaas sa damit at ito ay nakaasul na shorts at pumasok nga ito sa isang auto repair shop at kita nga natin pagiging busy nito sa paghahalongkat at pagkuha ng mga gamit na kanyang isinisilid sa kanyang bitbit na sako. At sa sumunod na kuha ng mga CCTV, makikita na natin itong papatakas sa suspect na bitbit niya na yung kanyang daladalang sako na naglalaman ng kanyang mga ninakaw na gamit. Nakunan din ang isang aso na sumunod dito sa lalaki na hindi man lang ito tinahulan. Ayon sa ating biktima na isang lalaki at may-ari na auto repair shop, kanya na-discover na siya ay nawawalan na ng mga gamit sa kanyang shop dakong alas 8 ng umaga noong Hunyo 30 sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Agad itong nagtungo sa Police Station 6, Batasan, Quezon City at kanya itong inireport. Nagsagawa naman ng investigasyon ang kapulisan ng Station 6, Batasan, Quezon City at nagtungo nga ang mga ito sa auto repair shop ng ating biktima at kanilang nireview ang kuha ng CCTV. Nadiskubre na ng ating mga kapulisan na ang lalaking nakunan sa CCTV ay mismo palang tauhan nitong biktima. At agad nga nagsagawa ng follow-up operation ng ating kapulisan at nagtungo naman itong mga to sa bahay ng suspect. Agad arestado ang suspect na kinilalang si alias James, 18 anyos at residente ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Narecover mula dito sa suspect ang lahat-lahat ng kanyang ninakaw na mga gamit ng kanyang amo na nagkakahalaga nga ng 126,700 pesos. Napag-alaman din ng ating mga kapulisan na 3 buwan pa lang itong namamasukan sa kanyang amo. Pero wala namang nakitang dating naging kaso ang suspect. Ating nakapanayam, Angela at Andre, si Police Lieutenant Colonel Guimer Tivera, ang Police Station 6 Batasan, Quezon City Commander at ang suspect na si alias James. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Dumulog sila dito po sa ating istasyon at agad po kami nagsagawa ng investigasyon. Napag-alaman po namin na ang suspect po natin ay empleyado din po niya. Natuntun po natin yung salarin sa kanyang mismong tahanan at na-recover din po natin sa kanya yung mga gamit na ninakaw po niya. Wala po eh. Wala po kasi ang pera eh. Bibili po ng pagkain. Papasayin siya naman po. At ayan nga, Angela at Andre, sa ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa kasong qualified theft ang suspect. At yan ang ating morning ronda. Ako, si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol de Asa. Sa ibang balita, tinalakay sa Senado ang nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Para pag-usapan po yan, makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng DSWD Assistant Secretary ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Thank you for joining us. Hi, Andrea and Andre. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yes, ASEC, hingi po kami ng update po sa inyo kung ano po yung mga kasalukuyang ginagawa ng ahensya dito po sa 2 menor de edad na nasa pangangalaga po ninyo. Well, Andrea, yung 2 pong CICLs na involved nga po sa pamamaril sa Tacloban City ay nasa pangangalaga po ng DSWD sa pamamagitan po iyan ng aming pong Regional Rehabilitation Center for Youth. Sila po ay may sariling kwarto with ceiling fan, with their own bed, with their own palikuran, and sila po ay binabantayan ng isang police officer, doon sa labas po ng kanilang kwarto, at nakatutok po ang ating caseworker o yung social worker doon po sa RRCY. So merong mga structured activities na ginagawa doon sa mga CICLs, pero of course nandun yung ding araw-araw na assessment, ini-interview ng ating pong mga caseworkers. So ganun po yung sitwasyon nila doon sa ating pong RRCY. But of course, ano-ano po specifically yung programa na ibinibigay po dito sa 2 menor de edad na ito to make sure na meron po silang understanding of what they did? Okay. Of course, the intervention plan na binuo ay batay doon sa assessment ng ginawa ng multidisciplinary team. Kasi syempre magkaibang edad po iyan.
at magkaiba din yung kanila pong karanasan, kaalaman, and of course yung pong pagpapalaki sa kanila. Kaya magkaiba yung treatment or management sa kanila. But for purposes of discussion, no, kasi para lang malaman din ng ating pong mga kababayan ano po ba ang ginagawa tuod sa ating center, sabi ko nga merong mga structured daily activities na dinisenyo po iyan para suportahan yung kanilang rehabilitasyon, yung kanilang development, and yung pong mga activities that would prepare them for their eventual reintegration into their respective communities. Meron po silang mga activities kagaya ng yung mga activities that promote discipline, self-care, meron ding mga skills development, of course, educational activities, at may mga acts then that promote behavioral change. So, meron din silang mga pwede rin silang mag-participate sa mga formal or non-formal na mga livelihood training. Meron din po mga therapy sessions. Diyan, kinakausap po sila para maunawaan nila kung ano yung ginawa nila, how it affects them, how it affects the community. And apart from that, meron ding mga activities na pwede silang mabigyan ng opportunity to interact with other residents. And of course, may mga learning sessions kagaya nga po ng sa sports, sa recreational, may mga values formation and similar activities. Sec, sa pagdinig nga po kahapon, may mga rekomendasyon na ba ang DSWD po kaugnay ng posibleng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act? Although nabanggit naman ni Secretary Rex Gatchalian na the agency is open to legislative amendments, yung pag-create po ng specialized detention facilities. Ano po yung mga rekomendasyon po mula po sa inyong tanggapan sa DSWD po? Well, gaya nga po ng nasabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bukas po ang ahensya sa diskurso hinggil nga sa post-amendments on the Juvenile Justice Welfare Act. Kami po ay makikinig sa mga rekomendasyon ng mga pag-aaral ng mga eksperto, lalong-lalo na sa child protection. Titignan din natin yung mga ulat hinggil sa implementasyon ng mga bahay pag-asa. And this will be the basis or reference of the department in participating in discourses or in discussions pertaining to the Juvenile Justice Welfare Act, because we understand that it's a legislative process, and kung ano man po yung magiging resulta ng kung maamyendahan man ito or titiyakin natin na magiging maayos po yung implementasyon. But at present, sabi ko nga, we're open to discourses. We will listen sa lahat po ng mga ulat, sa mga recommendations din po ng iba't ibang mga sektor. Doon po sa pagdinig kahapon, napag-usapan po doon yung posibleng impluwensya ng online games at violent content sa ilang kabataan. Sang-ayon po ba ang DSWD sa total ban sa mga violenting video games, ASEC? Well, of course, kung ang pag-aaral o ang resulta ng mga studies na ginagawa ng mga eksperto hinggil nga sa issue na ito ay nakakasama sa growth and development or detrimental to the growth and development of a child. First tayo ay susuporta. But titignan din kasi natin yung mga platforms that may be beneficial to our children, especially doon sa kanilang pagbubuo ng kanilang mga social skills, because they interact also with in the games. There are some things also that they learn from in using the technologies. Pero mahalaga kasi na makita natin ano ba yung mga platforms na advantageous and what are those platforms that are not, so that we could determine what platforms may be banned or ano yung mga maaari nating ibawal doon po sa ating pong mga anak. Sec,
Gusto po ng mga kaanak ng mga biktima ng pamamaril sa Tacloban ng mas mabigat na parusa. Para dito po sa 2 minor de edad na suspect, ano po yung pananaw ninyo? Ano po pananaw ng DSWD mula po dito? Well, of course, nauunawaan po natin ang mga magulang, hindi po biro, hindi po it's a very tragic incident at hindi talagang masakit yung kanila pong pinagdadaanan. And kami naman po sa DSWD ay nakikidalamhati sa kanila, and we've committed our full support to enable them to recovery and heal from this tragic incident. Now, ano kasi, Andre, di ba, yung sa ganitong sitwasyon, it's really hard, and what we could only do is to ensure that we are here to provide the necessary support. We will ensure, we will ensure din naman that the necessary interventions are provided. And yun nga po, yung for the CICL, kung ano naman po yung sinasaad sa batas ay tinitiyak natin na i-implement din po. Well, kanina nabanggit nyo nga po yung detention facility nitong dalawang suspect na ito na namaril po sa Tacloban shooting ay may kanya-kanya silang kwarto, may electric fan, etc. No, kasi ito pong nanay, nagsabi po isa po sa mga victim po nitong Tacloban shooting, sinasabi po niya, dapat daw hindi ganun, wag bahay pag-asa, dapat daw yung may rehas para alam nila na nakakulong sila. Ang panawagan din po ni Senator Raffy Tulfo ay hihiwalay daw po ng detention facility ang mga minor de edad na sangkot nga po dito sa mga karumal-dumal na krimen. 'Di ba? Kailan po ba ito at kaya ba ito ng DSWD? Pero kasi sa inyo po susunod lang kayo what is being said in the law. Yes, Andrea, kaya nga sabi ko kung magkakaroon ng diskurso para sa pag-abyenda ng batas, magkaroon talaga ng separate facility, tayo ay magpa-participate in those activities, and kung halimbawa yan ay isa batas, titiyakin natin na magagampanan natin yung or mapupulfill natin yung task na ibibigay sa DSWD, especially on the management nga of CICLs. Alam mo, Andrea, hindi kasi nangangahulugan hindi nangangahulugan na exempt from criminal liability yung 12 to 15 years old ay wala na po tayong gagawin. Kaya nga po dinadala sa mga pag-asa para mahubog po natin yung bata. No? Because we have to always look at the best interest also of a child. Kaya hindi po sila isinasama doon sa mga pasilidad with hardened criminals. No? Kasi inilalayo po natin sila na ma-influence pa at ma-reinforce yung kanila nga pong nagawa na krimen. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DSWD, ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po. Samantala, bangkay nang natagpuan ang 9 na taong gulang na lalaki sa Ilog, Pasig. Kasagsagan daw ng ulan ng baligo ang bata sa ilog kasama ang mga kaibigan. Sa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Lumusong sa Ilog, Pasig ang ilang lalaki sa barangay Barangkaitaas, Mandaluyong City. Sisirin nyo na. Hinahanap nila ang 9 na taong gulang na lalaking napaulat na nalunod sa ilog. Gumamit na sila ng tali at makailang beses silang sinisid ang bahagi ng ilog kung saan sinasabing huling nakita ang bata. Kalaunan, nahanap din ng mga lalaki ang bata. Sinubukan pa ng mga rescuer na i-revive ang bata, pero huli na raw ang lahat. Wala na po siyang breathing, wala na pong pulse po. Kaya po yung namin, pinita po namin siyang ni-revive pa rin hanggang sa madala sa ospital. Yung katawan po ng bata, ma'am, parang bloated na po yung tiyan niya, tapos yung bibig niya po medyo maputla na talaga. Sabi ng barangay, galing sa eskwelahan ng bata kasama ang mga kaibigan. Bago nangyari ang insidente, nagkataon daw na maulan ng mga oras na iyon. Kaya naengganyo ang mga ito na maligo. Ang pagkakabanggit sa amin, meron siyang kasama na 2 galing ng school, then nagkakayaan naligo doon sa may ilog na yun. So nung umulan na yun, doon na yung nangyari. Nakaburol na sa kanilang bahay ang biktimang grade 3 student. Tumanggi ng magpa-interview sa harap ng kamera ang mga magulang. Pero kwento nila, mahilig daw talagang maligo sa ilog ang kanilang anak.
Bagamat masakit, tanggap daw nilang aksidente ang nangyari. Sabi naman ng barangay, hindi raw ito ang unang beses na may nalunod sa ilog. Medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato. Pero pag mga siguro 2 hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib na. Kasi may kita doon sa mga lumusong, biglang hanggang dibdib na agad. Paalala ng barangay sa mga residente. Sa mga magulang, lagi nyo pong babantayan, lalo na po yung mga minor, kasi hindi naman totally buo pa ang pag-iisip niyan, na wag na munang magtungo doon sa may ilog na yon. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Isang paupahan ang nasunog sa barangay Poblasyon sa Makati City kagabi. Nasa 8 pamilya po ang naapektuhan ng nangyaring sunog pasado alas 11 kagabi na magsimula ang apoy sa ikalawang palabag ng paupahan. Mabilis na kumalat po ito at nadamay ang ilang katabing bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 4 na bahay ang nasunog. Tumagal ng 2 oras ang sunog bago naapula. Aabot sa 750,000 pesos ang halaga ng mga ari-arian na napinsala. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon sa mitsa ng apoy. Alright, sa mga galing probinsya na babalik ng Maynila at dadaan sa Loton, may abiso tayo sa Loton ngayon, ano? Sarado ang ilang kalsada para magbigay daan sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Yes, Mama, yan nga ang topic natin for today. At para sa dagdag na updates, balikan natin sa isang bus stop sa Loton ng ating, syempre, traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, may mga biyahero ka ba dyang inaabutan na? Sumasayaw. Habang sumasayaw. Hindi mapigil talaga. Sige lang. Mami Jiggy and Maui! Eto na, kasama natin mga 3 barkers dito, di ba? Mga bagets, di ba? Kanyang sayaw. O, abante. Team Commute, kaway-kaway sa bahay! Yay! O, yung sayaw natin muna. Bago natin sagutin si Mami Jiggy, Mami. One, sayaw po. Sayaw, tas abante. Abante, sir, abante, abante. O, di ba? Para mga pasos. para makasama natin. Very good. Eto na, speaking of, ito, traffic natin. Ako, malawag ang biyahe nga ni sa kabila ng pagkakaroon ng pagsasara ng mga kalsada. Pihit muna natin. Ay, kita nyo po, may mga ilang bus lang dito. Pero doon nga po sa mga nagsasara, mga bus, dyan lang muna kayo. Ayan, doon po sa magsasara na nakikita nyo po sa screen. Ay, ito po, yung mga babayahe pa lang po mula sa kanilang bahay po. Ang isasarado po ay yung sa Mendiola, Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. At yung makikita nyo muna sa screen, yung manggagaling po sa Mendiola, maaari po kayong dumaan sa Nicanor Reyes, Figueras, Earnshaw, Sergio H. Loyola, San Rafael at Bilibid Viejo Street. So yung mga green, pwede nyo pong daanan. Yung pula, sarado po yan. Next naman po natin, yung mga manggagaling sa Liwasang Bonifacio naman po, maaari nyo pong gamitin ang Jones Bridge at P. Burgos Avenue. At next naman, yung mga apektado po ng pagsasara sa Ayala Bridge, maaari po kayong dumaan sa Taft Avenue, UN Avenue, Natividad Lopez, A. Villegas, C. Muñoz at P. Casal Streets. O, di ba? Casal Streets, very good. At may makita ito kinakatayan namin ay mismong sakayan po ng mga galing po sa South. Ito yung mga sasakay po papuntang Quiapo, Recto at Dangwa. Tapos may mga van rin po at Litex po na bumabiyahe papuntang SM Fairview. At ito nga, kausapin na nga rin natin itong ating 3 mga bagets na barkers. Sir, kumusta yung mga commuter natin ngayon? Okay lang po naman, sir. Kahit paano nakakabili ng pagkain. Nakakapagkain po. Okay, sino po pinaka-senior po sa inyo dito? Kayo po? Si Sir. Sino? Ito ang senior po. So kayo po, junior. Pakita po natin. Ayan, at ito na, yung 3 natin. Dahil, sir, tara lang. Akala mo traffic enforcer ka dyan, di ba? Sir, smile nga kayo lahat. Smile po kayo lahat. Pakita yung smile kina Mami Jiggy. Mami, smile. O, di ba? Sir, pakita mo. Merong ngipin. Merong ngipin. Meron kaming pa. Eto na. Sanitation kit mula sa Good Morning Kapatid. O, ayan, pakita natin. Eto na. Ayan, inaantok pa natin researcher. Ayan, sipilyo po tayo para dito luya mawala. Ay, sorry po. Ayan. Meron kasi patingin. Meron yan, bigay sa mga may at. Ito pa, tuloy pa rin tayo sa mimigay. At dahil mainit dito, meron rin kaming pa-sleeves para sa inyo. Ito na, suotin nyo po yan ha. Very good, very good, very good. Yan muna ating live update mula dito sa Loton. Hindi na tayo nagpa-trivia, no? Ito na, Loton.
Eto, Mami Chicken Maui, last babol namin. Triviahe tayo. Etong loto nito, pinangalan po sa namatay na American General na namatay noong Philippine-American War noong 1890. Kaya tinawag itong loto. O, yan muna natin live update dito. Mami Chicken Maui, balik sa inyo. Meron na lahat. O, sayo tayo ulit. 1, 2, 3, go. Yung pala yun. May patingin kasi dito, Mondi. General Lotto. Natanong ko nga kung saan nga ba galing yung Lotto. Now we know. Now we know at Nandito dahil sa yan Masaya. sa'yo. Thank you so much, Tito Mondi Lopez. Mga kapatid, binabantayan ng Pag-asa ang patuloy pong pagbaba ng Angat Dam sa critical na level ng tubig nito. Ang iba pang update, alamin po natin yan sa ating resident meteorologist, ang ating weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Sa kabila po ng mga pag-ulan, bumagsak pa rin po sa below critical level ang tubig sa Angat Dam. Angat Dam po ang nagsusupply ng tubig sa mga irigasyon sa Bulacan at Pampanga at tubig din po sa Metro Manila. Hindi sapat ang mga pag-ulan na natanggap sa watershed dyan sa may Norsagaray, Bulacan itong mga nakaraang araw. At may kakulangan din talaga tayo sa mga tubig ulan nitong mga nakaraang linggo. May mga reserve or may mga water reserve pa naman para hindi maantala ang supply ng tubig sa Metro Manila. At sa susunod na linggo, meron tayong inaasahang malawakang pag-ulan dahil sa epekto ng habagat at maaaring magpaangat muli ng tubig, ng level ng tubig sa Angat Dam. Pero kailangan pa rin po natin magtipid ng tubig at maghanda po dahil sa huling bahagi ng taon, meron din tayong inaasahang kakulangan sa tubig ulan dahil sa epekto ng El Nino at magpapatuloy pa po yan sa susunod na taon. At yan muli ang ating lagay ng panahon. Muli ako pong weather. Dito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Sa Larga, makikijoin tayo sa sayang hatid ng barista at baking workshop na panalo sa mga chikiting. Abangan po yan. Huwag po kayong alis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning, kapatid. Eto, Mau, naging pangarap mo ba ever maging barista for a day? Parang pwede, Ma. Kasi mahilig talaga ako sa kape. Diyos ko, inaaraw-araw ko yan 3 times a day. Parang si Lalalay. Oo nga. Ito perfect. Kasi yan, you can be a barista or a baker for a day. Sabi ni Laila, At pwede rin sa kids daw, Ma. Yan. Perfect. And speaking of, mismong si Lalalay ang susubok gumawa ng sarili niyang kape at matututo rin ng mga basic barista skills. Yes. Matado kaya ang kanyang timpla. Let's go, Laila. Nag-iikot na siya. Hey! Maui and Mami Chiki! Eto nga, kasalukuyan ako ng coffee beans para sa inyo. Oo, para masarap talaga yung kape natin. Pero habang ginagawa natin yan, tuturuan tayo ni Sir Engelbert ng paggawa ng coffee masarap. Ito muna, papakita natin sa inyo yung finished product. O, diba? Yung ginawa ni Hope at ni Smith na cupcakes and coffee. Ang galing naman! Thank you, girls! May certificate yan, Mami Chiki and Maui. So, ayan. May certificate sila pag na-complete nila yung kanilang workshop. Very good. O, kuha kayo ng book. Ayan, ha. Magbasa muna kayo dyan sa mga tables and chairs doon sa kabilang side ng coffee shop. Kasi alam mo, Mami Chiki and Maui, nakakatuwa tong coffee shop na to. Hindi ka lang mag-e-enjoy ng masarap na kape, hindi rin mag-e-enjoy lang yung mga anak ninyo sa pag-workshop. Kasi very rin sila, religious. So alam niyo yun na nahihit ang maraming birds in one stone, no? Di ba? Mas gumaganda, mas nagiging deeper yung faith nyo habang humihigop ng masarap na kape. O, Sir Engelbert, paano ba gumawa ng masarap ng kape? Go! O, tapos na tayo mag-grind ng coffee beans. Ito na. Pakita natin. Taka. Nanginginig na ako, pang ilang kape ko na to eh. Ayan. O, sige. So, taka lang ha, nanginginig na talaga. Okay, sir, eto na yung ground coffee natin. O, paano pong gagawin? So, nabasa na po natin siya kanina. Ang purpose naman po nun is para hindi maglasang papel po yung coffee. Sige, so ilalagay na natin po natin. Ilang grams yan, sir? So, 15 grams po 15 siya. 15 grams ng ground coffee and then magpupur na po tayo ng water in 30 grams po is kailangan
pour tayo in 50 seconds. 50 seconds. So, sige, Yes. sir, habang ginagawa mo yan, na nagpo-pour ka ng mainit na tubig dyan, bakit ba naisipan natin na mag-workshop tayo for the kids na gumawa ng cupcakes and ng coffee? Na-obserbahan kasi namin sa mga customers namin na may kasamang kids is habang kumakain ng parents nila, walang ginagawa, nagga-gadgets, nagkukulitan. So, una muna namin ginawa is nag-prepare kami ng mga storybooks and coloring books para maaliw din ng kids. Then, after how many days, nakaisip kami na why not if mag-come up naman kami for the workshop ng kiddie, barista, and sa baking din. So, para at least Less screen time, less screen time din, and also less gadgets din nung magawa din ng mga kids. Oo, ayun naman pala. Tapos matututo pa sila ng mga ganitong klaseng activities. Kapag walang oven sa bahay, pwede bang toaster? Pwede naman po. Okay, kapag walang ganitong klaseng ka-high-tech na mga kapihan, ano ang pinakang suggestion natin? Alternate, sir? Better Coffee kung press? meron pong coffee press po. Okay. Mas accessible Ayan, naman yung po mga siyang ganun, no? gamitin po. Oo, so ayan, pwede. So ayan, so habang binubuhos natin yung kape na yan, sir, mga gano'n pa yan katagal? Saglit na lang ba yan? Saglit na lang po siya kasi in 2 minutes and 30 seconds. 2 minutes and 30 matatapos seconds. na po siya. Ayun. Tapos alam nyo, habang gumagawa tayo ng kape dito, ayan ha, meron pa silang isang pasabog dito na jar. Anong tawag dito sa jar na to? Sa God's Messages jar for you po. Ayun, God's Message Jar for You. Kung saan pwedeng mga quotes, ayan ha, pinapakita. Kanina bumunot ako, sabi sa akin talaga, don't think too much. Ay, bagay na bagay. Parang sinabi ni God sa akin yan today. Anyways, ayan, sayang hindi natin mapapakita kung paano mag-design ng kape, but I'm sure masarap yan, sir. Yes, po. O hindi ba? At kung nakakagawa, di ba, ng ganito kaganda, ayan ha, na disenyo, itong si Hope, malamang kapag nag-workshop din kayo dito, makakagawa din kayo na ganyan. Pwede ba to? Pang kids lang ba talaga to? Pwede sa mga isip kids katulad ko? Pwede rin bang pampamilya to? Maganda kasing family bonding to di ba? Yes po, pwede po siya. Actually, itong recent lang, kanda kami ng Me and My Dad, which is especially for the Father's Day po. And why not naman na-upgrade namin for the family bonding din. Okay. Kaya meron kaming family workshop din for baking and barista din. O magkano naman yon, sir? 3,000 po. 3,000? Opo, package siya po yun for the Buong pamilya? buong family po. Pwede Tatlo na, po. kasi lahat ng material sa inyo. Yes po. Ayun, ipon-ipon, mga mami at daddy para bongga, hindi ba? Yes. Saan namin kayo pwedeng kontakin, sir, kung gusto naming mag-workshop dito sa inyo? Pwede nyo po kami kontakin through Facebook and Instagram po, 5 Coffee House. Search nyo lang po. Then, nag-accept naman po kami ng mga events, birthdays, baptism, and also anniversaries na want mag-event po dito sa store po namin. 5 and 2 Coffee House. Kasi 5 loaves and 2 fish. Yung isa sa mga miracles na ginawa ni Jesus. Ang galing, di ba? So sa Friday, kung pupunta kayo doon sa simbahan, magsisimba kayo, dito kayo magkape para bongga, di ba? Yes, po. Thank you so much, Thank you Sir so much, Engelbert. Hindi ko na mapapakita ang skills ko sa inyo as a barista, pero promise, kung aabot ako sa studio bago mag-eat, papakita natin yan sa iyo. Ayan, nabubuhusan namin yung kape. O paano? Yan na ang latest. Balik sa inyo, Maui. Pwedeng-pwede yung mga bagets mo dito. Tsaka apo mo, Mami Chiki. O, di ba? Para bongga. So, ito na. Magbuhos na tayo para sa ating bonggang-bongga ang roasted coffee. Balik sa inyo sa studio. Sold na sold kami, Laila. Paniwalang kayang-kaya mo kahit di mo mapakita sa amin. Laila, hinay-hinay sa kape, ha? Yes. Thank you so much, Laila. At sa aming pagbabalik, budget-friendly na crispy pata at classic fried chicken sa QC. Bakit nga ba trending? Ikaw na naman sinuwerte dyan. Yes, mama. Talaga naman. Inalam natin yan sa On The Go. Alright, at mamaya rin, it's Zumba time sa Hit Dance Craze at 90s favorite na Bop kasama ang Mix All-Stars. Kaya po kayo, Ales, magbabalik pa ang iyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good morning, kapatid! What's in the box? Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Eto ha, wait lang. Pasintabi po muna sa may mga high blood dyan.
yan, nako, mag-check muna tayo ng BP dahil ito, putok-batok alert. Mama Chiki, dinayo natin sa Quezon City ang isang kainan kung saan bida ang crispy pata at classic fried chicken budbud. Si Maui, talagang kinaiingitan ka ng buong dito, ng good morning kapatid. Pero alam mo, okay yan kasi napapakilala mo sa amin itong mga masasarap na kainan. Yes. Magkano naman kaya ang, Nako. dyan, yung kanilang yung menu nila is affordable. Affordable talaga, Yan ang gusto crispy natin pata. marinig. Kaya alamin pa natin sa On the Go! Good morning mga kapatid! At ang craving ko for today ay fried chicken na classic. At narinig ko, meron daw masarap at murang fried chicken dito sa Quezon City. Kaya eto na, nahanap ko na ang Tito Lance Fried Chicken! At ang maganda dyan, mga kapatid, meron din daw masarap na crispy pata. Pero ang style nila dito, yung tinatawag nilang budbud style. This is Tito Lance Fried Chicken at crispy pata. Wow, my gosh, tingnan nyo naman. Napakalaki ng kanilang mga sizes. So, meron sila nung classic fried chicken at itong crispy pata nila na bago pa lang. Kaya napakaswerte natin. Matatry natin siya. At ito po, itong kanilang budbud. Ito, may lechon kawali na may kasamang fried rice. Nasa 90 pesos po. Itong kanilang crispy pata, kung nakikita nyo mga kapatid, Diyos ko, mas kasing laki ba? Or mas malaki pa sa face ko, no? Ayan, look at that. Wow, wowie. Oh, ito po ay nagsisimula po sa 250 pesos. Depende sa size, pwede pong 300 pesos. At pakita natin yung buong chicken. Ito po ang kanilang whole chicken ay 340. Oh, diba? Okay, ready na ang ating gloves. Let's fight. Simulan natin sa 90 pesos na lechon kawali, na ubod. Budbud pala. Budbud siya. Okay, let's try it. Nakakaiyak. Sobrang sarap. Sir, sobrang sarap naman ito. Saktong-sakto yung crunchiness ng kanyang mga balat at saka yung lasa ng kanin nila, hindi dry. At ngayon naman, itatry natin ang kanilang chicken. So ito, yung tipong very classic style, Filipino style ng pagka-chicken, ano? Ayan, try na natin. Malasa. Panalo to, 100 pesos. Okay na to. Okay, eto na. Oh. Wow! Wow, wowie, ang init! Grabe, oh. Kitang-kita nyo naman, mga kapatid, napaka-crunchy. Ako, ang favorite ko dito yung ngayon, ganyan, oh, yung balat, oh. Wow. Sarap talaga! Sa mga hindi pa naglalaway dyan, aba, ewan ko na lang talaga. Nakakaiyak! Ngayon na ako nakatry ng ganito kamura, pero ganito kasarap. Hanggang loob may lasa. Thank you, Lord, talaga nandito tayo today. Thank you, Lord! Ang sarap! Paalala lang po sa ating mga kapatid na gusto talaga kumain ng crispy pata, pero syempre medyo nagme-maintenance na, hinay-hinay lang po sa pagkain. You can always eat naman, pero in moderation lang po, ano. Mga kapatid, ito ang isa sa pinakamasarap na na-feature ko dito sa On The Go. So I highly recommend Tito Lance Fried Chicken. Kaya from trending kainan to hidden dyan sa kanto, walang iwanan. Sama-sama tayong titikim sa On The Go! Tama ka doon sa affordable. Grabe. Yes, 250 pesos ni At ang kitong name, Ah. Tito Lance. Diba? Panalo na yan. Try niya na. Swerte talaga ni Maui. Ito, kailangan na isa yung kinain mo, ha? Ito na sa TikTok. I-rewind natin ang 90s Zumba version ng Mbap. Susunod na yan. Nako, ang mga millennials masasaya na naman. Kaya wag kayo alis. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik na Good morning, kapatid!
kasama ang Mix All-Stars. Mix All-Stars. Hi, girls! Kaya para makita kayo dito, yung mga girls, mga kasama ko. Ano, ito hindi to mga batang 90s. Mga batang 90s na kayo. Mga batang 90s. O, ikaw, batang 90s. Yes, po. Okay, umuho na lang si Coach Melvin. Sige, turo na natin sa kanila. Okay, ready. Okay, pag sinabing umbap, Yes, umba, first step, step right, and clap. Then hold down, whoop, to the right. Then, yun. Parang then ginag... shake. Parang nampapatay. Parang Yes. nampapatay ka lang Twist. na ipis eh, Yes. no? Okay, mga Parang mami, and ganun step, lang yun. pop. Ayan, sinipa mo yung ipis. Yes, and clap. Pinatay. Yes. Other side, Okay, left. kabila. And again. Pinatay. Then, single double po tayo, single double. Single, and single, double. Single. Paano yan, Coach? Parang may hinihila ka lang. Single, Hila. single. Whoop. Slide to the Kabila right. naman. Tayo. Ayan, First naman. tapos. Single, Single, double, double. slide to the right. Slide muna. And wiggle. Oh, wiggle. Wiggle it. Kaya namin And yung left. wiggle. One. Okay? Ulit. Again. Pop, pop. To the right. Pop. Pop. Left, single, Pop. double. Woo. Single, double. Slide to the And left. slide. And wiggle. Yan. Yes. Yung mga tunay batang 90s, naaalala ninyo yung Street Boys ba yun? Basta may Yes, Street choreography Boys na. po. Ito, pinadali natin ng Yes, konti mas- para makasabay lahat, Yes, di ba? pinadali. Kaya gisingin niyo yung inyong mga anak. Ibaba na inyong mga sandok at mga kawali dahil sasayaw na tayo mga mami, alright? Halos same steps lang to sa dati yung alam, pero kailangan kasama ang mga bata para bonding time. DJ Monty! Ready, go. Let's take it from the top. Halika dito, Angela! I'm so shy! Ganito kasi yan. It's your time to shine! Let's go! Ito dito na lang. Kaya natin, dalawa natin. Okay, let's go! And 5, 6, 7, go! Di ba? Okay, tama, di ba? Go! Hey! Woo! Yeah! Yan ang ring! Yan ang original. Grabe na pag-aaral mo na ang galing. Kita mo na. Yan yung uso dati. Bilib na bilib ako dito. Pero eto nga, pero simple natin ang konti. So yung mga original 90s, doon na kayo sa orig. Pero tayo mga batang, millennial, ay mga batang Gen Z pala. Diyos ko, sumubok pa. Maraming salamat, Thank you, Coach thank you. Melvin. Thank you, Coach Girls, Melvin. guys, maraming salamat. Ang galing nyo. Ayan, saan po kayo mahahanap? Sana po sa Facebook page Mix All-Star and YouTube DJ Melvin Ritmo Pilipinas. Yay! Thank you, DJ Melvin! Yes, and syempre, ito na po, winner reveal na tayo sa ating What's in the Box Selfie Challenge. Pero, ano nga ba muna po ang laman ng ating mystery box? Alvin, ito Drum na. roll, please! Ano yan? Ano natin, Bin? 1, 2, 3. Ikaw, maasim. Maliit, maasim, masarap sa salabat, pwede, or on its own, pwede. Kalamansi. Congratulations po kina Javier Gonzalez Ramos.
Camby, Jonah Yanto, Teresa Berdin. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para sa inyong load. And that is it para sa ating lovely and hopeful Thursday. Happy birthday sa aming from Sir Aina! Aina, we love you! Tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ng good vibes, kapatid. At para sa Kids More Fun pa tayo dahil susunod na ang Chibi Maruko Chan at Blockbuster sa umaga. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kita tayo bukas. Mag-ingat po lagi kapatid. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga.